So blessed evening po sa ating lahat. Ang ating pag-aralan is all about obedience to the Master. So kung tinitingnan po natin yung pag-obey, wala tayong ibang dapat na pag-obeyan or dapat na sundin kundi ang ating Master. Kung babasahin po natin yung Bible, ang sabi niyo doon, you cannot serve two master. Sige nga po, kapatid, basahin nga natin yung John chapter 14 verse 23. At makikita po natin in John chapter 14 verse 23, yun po yung text natin. Kaya sa mga andito po sa live streaming natin, ito yung pagkukunan po natin yung pag-obey kay Lord. So pakibasa nga lang yung John chapter 14 verse 23. Ano po yung sabi niyan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. So purihin po ang salita ng Diyos na kapag umobey mo po ang salita ng Diyos, sabi niya, kami ay mananahan sa kanila. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kapatid, wala pong lugi sa pag-obey natin sa ating Diyos na buhay. Kaya kung nakikinig ka ngayon at nandito ka sa live streaming po natin, tandaan mo yung pag-obey sa Diyos na buhay, hindi po bulag ang Diyos. Amen. Dahil kung pag the way na if you obey God's command in your life, naniniwala ko kapatid na siya ay nananahan sa iyo. Gaya po ng ating text na ang sabi niya, kami, ibig sabihin sila ay mananahan sa inyo. Kaya kapatid, sa ating pag-aralan is all about obey. The word obey, doon po tayo mag-aaral. Ano pong ibig sabihin ng obey? At kung i-spellingin po natin yon, una po na pag-aralan natin, letter O. Ano po yung ibig sabihin ng O? Sabi niya dito, sa pag-obey to natin, we need to offer. Anong sabi niya to? Offer your life as your living sacrifice. Dahil yung pag-obey po natin sa Diyos na buhay, masapol po natin Ilocano, or kailangan na ibigay mo po ang iyong katawan bilang handog na kapuri-puri sa Diyos na buhay. Sabi niya sa Romans 12 verse 1. Ganda pa yung sabi niya dito, Romans 12 verse 1, sabi niya, offer your life as a living sacrifice. So sa pag-obey natin sa Diyos, kailangan po, you need to obey. We need to offer. No, yung pag-offer natin sa ating Diyos na buhay, yung katawan po natin, dapat po ito ay tapat. Ito po ay tinatawag yung pag-offer mo. Ayaw po ni Lord na madumi po tayo. Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, kapag inalay mo po yung buhay mo as a living sacrifice, tandaan mo kami, kapatid, yung pag-offer as a living sacrifice, yung katawan po natin, dapat po ito po ay nakasunod po yung surrender. You need to surrender all your addiction, yung mga bisyo po natin, lahat po ng mga naggagapos sa atin upang sa ganun hindi natin maibigay totally ang ating mga katawan. We need to offer na may kalakip na pagsusurrender sa lahat ng mga ginagawa ng Satan sa atin. Kaya kung until now, gapos ka pa rin sa mga bisyo, sa mga addiction, sa mga online pornography, sa sa mga online gambling, dahil ang gambling po ngayon, kapatid, ay high-tech na, nagagamit na po yung online. Kaya sa mga nakikinig ngayon, you need to offer your life as a living sacrifice na may kahalip na pagsusurrender sa lahat ng mga gagapos ni Satan sa atin. Ayun po yung O, you need to offer, kapatid. Pangalawa, kapatid, you need to be. Ano po yung ibig sabihin ng break? Break all the stronghold. Gaya ng sabi ko kanina, you need to surrender. Ngayon, break, ibig sabihin, sabi ni Lord in the Bible, kung babasahin po natin, sabi niya, be holy. Sabi niya, acceptable. Hindi lang holy, with acceptable. Sabi niya, are you ready to offer your life to God? May question dito, handa ka na bang ibigay ang buhay mo? I-surrender yung buhay mo? Handa ka na bang i-break lahat ng stronghold, kapatid, kapag meron pang gumagapos at stronghold? Meron pang stronghold sa buhay mo, hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos.
habang meron pong stronghold na nakakabit sa atin, habang meron pong addiction na nakakabit sa atin, habang hindi po ito nabibreak in the name of Jesus, kapatid, hindi mo mararanasan ng Diyos. Hallelujah. Oh, and I feel the presence right now of the Holy Spirit. And I believe to the Lord na kapag ibinigay mo yung buhay mo, kaya niyang i-break lahat ng mga pagkagapos po ng mga hindi magagandang espiritu sa inyo. Tanda mo kapatid, sabi niya sa James chapter 4 verse 7, submit to yourself then to God, resist the devil, and he will pray for you. Ibig sabihin po, kapag binigay mo yung buhay mo sa Diyos, isinorender mo lahat ang buhay mo sa Diyos. Ang sabi niya dito, pwede mong patakbuhin, palayasin ang demonyo sa buhay mo. Kaya kapatid, sa mga nakikinig ngayon, resist the devil and he will pray from you. Kaya kapatid, in Isaiah chapter 4 verse 4, you dear children, you are from God, and you have overcome because the one who is in you greater than the one in the world. Ibig sabihin, mas malaki po ang Diyos na nanglalang sa mundong ito kaysa sa mga kadiliman na humahawak sa mundong ito. Kaya if you giving your life to the Lord, if you surrender your life to the Lord, kapatid, gayem, wala na dito mas malaki ang back-upper mo kaysa sa mundong ito. Kaya ang una po na pinag-aralan natin, una over, pangalawa po ay break, pangatlo po ng ating pag-aralan sa obey. Excuse me mga kapatid. Evaluate yourself. Always evaluate yourself. Paano natin evaluate nito? Kapsat kung talagang ini-evaluate mo araw-araw yung katawan po natin, yung ginagawa po natin, ang dami natin nagagawa. Kaya bago ka gumising sa umaga, ini-evaluate mo, Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa maghapon na to. At pagdating ng gabi, lahat ng mga ginawa mo, evaluate, Lord, napasaya ba kita? Lord, nasaktan ba kita? May na-violate ba akong rules mo? Mayroon na ba akong nagawang masama sa'yo? Sinasadya ko to or hindi ko sinasadya? Always evaluate ourselves para makapag-obey tayo sa Kanya na totally, na walang pag-aalinlangan, na wala pong tinatawag na hindi ka nag-aalinlangan. Always evaluate yourself. Paano tayo mag-evaluate? The Bible is the key to evaluate ourselves. Dahil habang binabasa mo po yung Bible, habang inaaral mo po yung Bible, nililinisan niya tayo. The Bible is direction to the holiness. Kaya kung hindi po tayo nagbabasa nito, hindi po tayo nagkakaroon ng matinding oras sa pagbabasa ng Bible, kapatid. No, hindi natin ma-evaluate yung sarili natin kung tama ba yung ginagawa natin o mali. Kaya nga po nung when I was in Saudi, nag-start ako nagbasa ng Bible, naging babad ako na nag-aral ng salita ng Diyos dito sa Bible. Alam mo kapatid, nangyari doon? He changed my life because the Bible, direction. Yung sabi ko, the Bible is direction to the holiness. Habang binabasa mo nito, binabago niya yung buhay mo. Kaya habang binabasa mo kapatid ang mga salita ng Diyos, sabi mo sa Kanya, Lord, change me. Habang binabasa mo yung salita, Lord, direct me. Habang binabasa mo, Lord, I want to offer my life to you. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Basahin po natin Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya, the book of the law shall not depart of your mouth, by those shall meditate day and night. Ang sabi niya pa, dalawa. Hindi lang daw gabi, bagkus day and night. That you shall may observe to according to all that written. Then, for this shall make your way prosperous, and you shall have a success life or good success. Kaya nga po, yung pagbasa daw ng Biblia, hindi lang binabasa mo, observe. Sabi niya, observe. Aralin mo.
After mo inaral, i-apply mo sa buhay mo. At pag na-apply mo sa buhay mo to, ang sabi niya dito, He will make your life prosperous. Ang pinakamaganda yung sabi niya, yung pinakalas, good success is the key to become a good and successful life. Evaluate yourself, reading the Bible, apply, if you're reading, lahat na pag-aralan mo, nabasa mo, i-apply mo, higit sa lahat, isagawa mo ito, makikita yung kaningningan mo, at ang mangyayari dyan, kapatid, naniniwala ko, He will bless your life. Gaya nung sabi niya doon, He will make you prosperous and good success. So, ano yun po yung una niya pinag-aralan natin kanina, kapatid, na yung unang sabi niya, you must be, over your life, break the stronghold, evaluate yourself, at pinakahuli na pag-aaralan po natin, kapatid, yield. Ano yung yield po, kapatid? Anong ibig sabihin mo ng yield? Yield to God, ibig sabihin mo, you must be, yield means surrender or submit. Natakil ko na to kanina. Alam niyo, gustong-gusto ng Diyos, habang binabasa ko po yung Biblia, ang gustong-gusto ng Diyos yung binibigay mo po yung buhay mo sa Diyos. Ang gustong-gusto ng Diyos yung sinasabi, Lord, this is my life, I want to offer to you. Kaya nga po yung pag-surrender sa Lord, hindi lang po Sunday. Nakakalungkot po bilang isang pastor at nakikita ko po marami akong mga friends sa Facebook. Pag Sunday, si Lord ang bida. But from Lunes hanggang Sabado na nakikita ko, mas marami na po, bida na po ang mundo sa kanilang mga buhay. Kapatid, hindi ganun yung tunay na surrender kay Lord. Ang tunay na surrender kay Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Ang tunay na surrender kay Lord, yung pagbinigay mo na yung buhay mo, every day, every moment, every hour in your life, totoong surrender dapat yan, siya ang bida. Hindi po yung Sunday lang. Ang ganda ng suit mo ng Sunday. Halos hindi napakaganda, long dress. Pero pa after ng Sunday, hindi na long dress. Bakat na punit pa. Tapos kulang pa yung t-shirt na. Nawa, hindi ganon. Ang tunay na surrender, kapatid, wala ka man sa church or meron ka sa church. Gaya ng pinag-aralan namin kagina. Hindi man nakikita ng pastor, hindi man nakikita ng mga leader mo, hindi man nakikita ng mga kapatiran mo sa church, gumawa ka pa rin ng mabuti, kapatid. Kaya yung yield at surrender, Matthew 22 verse 37 replied, love you the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yung tunay ng pag-yield o pag-surrender kay Lord, walang kulang. Ibig sabihin, yung pag-surrender mo sa Kanya, 100% dapat, kapatid. Yung pag-surrender mo dapat sa Kanya, kapatid, hindi po 20%, 30%, dapat 100%. You must surrender your life to the Lord. So, ang kabsat, the word obey, sinasabi nila mahirap. Obedience, obey, pagsunod, sinasabi nila mahirap. Pero kapatid, alam mo po, napakadaling sumunod kapag mahal mo talaga yung nag-uutos sa'yo. Kasi kung hindi mo yan mahal, talaga mahihirapan kang sumunod. Ngunit kung meron kang pagmamahal, seryosong ugnayan at relasyon sa ating Diyos na buhay, madali lang pong sumunod. Dahil alam mo, andun yung respeto mo, pagmamahal mo, at tunay na pagsunod sa ating Diyos na buhay. Kaya kapatid, sa mga nandito pa sa live streaming namin, sa mga nakikinig pa po sa live streaming namin, tandaan mo, kapatid, hindi bulag ang Diyos. Habang nag-o-obey tayo dito sa lupa, hayag man, lihim man ito o lantaran, lahat yan ay nakasulat sa libro ng buhay. Kaya kung ikaw ay sumusunod, nag-o-obey, binibigay mo yung buhay mo, direct at talagang totally to the Lord, lahat yan nililista ni Lord. Kumbaga, ito yung libro ng buhay, nililista niya. Ito yung aking anak na gumawa ng araw na to. And God's time, lahat yan isusubalit mo. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti ngayon, God bless you. More na gumawa ka pa ng mabuti. Kaya ang sabi niya sa Bible, ang mga masama ay patuloy na magpakasama.
ang mabuti patuloy na magpakabuti. Dalawa lang yung pupuntan natin, heaven and earth. Heaven and hell. Ay mamimili ka kapatid kung saan yung gusto mong pupuntahan. Kung gusto mo pumunta po ng heaven, gumawa ng mabuti. Mag-obey ka na mag-obey sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. And praise the Lord for that word. And my conclusion. Jeremiah 23 verse 23-24, awan iti mailimod ti sango ni Apo Diyos. Kaya kung ano yung sinagawa mo, ano po yung imulmulam dito makikita na Apo Diyos. So kabsat lukom lang na Apo Diyos. Niluluko mo lang siya sa harapan niya. Kabsat, in God's time, isubalit mo ata. So before kayo ikararang kabsat, sige, nanyayan po namin kayo mga kapatid na i-type pa yung mga prayer request nyo. Again, almost 3 minutes. I will give you 3 minutes to type your prayer request upang sa ganun mga kapatid ay maipanalangin po namin yung mga prayer request nyo. Sige po, 2 minutes. Sige nga lab, tingnan mo kung sino mga nandyan sa live streaming natin para at yung mga prayer request nyo kapatid ay i-type nyo po para sa ganun ay maipanalangin natin ngayon kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. We glorify your name. Sige na niya namin po, i-type niyo po yung mga prayer request yung mga kapatid para sa ganon ay maipanalangin po natin. Hallelujah. And I feel the presence right now of the Lord. Nararamdaman ko po yung presensya ni Lord. Kung meron kay mga kamag-anak na mayroong sakit, type niyo po yung mga pangalan niya, kung anong yung sakit niya para may panalangin po natin mga kapatid. So binibigyan po namin kayo ng kahit 3 minutes po para ma-type or sa mga manunod pa sa live po namin at sa mga manunod pa mamaya mga kapatid, pwede nyo pong i-type, mababasa po namin yan at may panalangin po namin gabi-gabi mga kapatid. Sige, binibigyan po namin po kayo ng 3 minutes para ma-type nyo po kapatid yung mga panalangin nyo. Thank you, Jesus. At mag-type po nga kayo ng amen kung meron tayong napulot na aral po. It's all about obey. Obeying to the Master or obey to our Master, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon pa po bang mga prayer requests para sa ganun ay may panalangin? Yan, may 2 minutes pa kayong mag-type, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sa mga hindi nakahabol po sa preaching, pwede nyo pong i-replay. Ngayon po, nandito na po tayo sa prayer request. Ay sa mga may mga prayer request po, maaari nyo pong i-type na po yung mga prayer request yung mga kapatid para maipanalangin po natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Prayer request po ni Ate Rosel na gumaling na po yung apo na may sakit. Sige po, pag-pray po natin. Ano pong pangalan ate ng apo po ninyo? Yan. Kung wala na po, mag-start na po tayo manalangin. Sige po, kahit malayo kayo, just close your eyes to the Lord and feel nyo, nakasama nyo ang Diyos ngayon. Hallelujah.
Panginoon, salamat po sa natapos na Bible study po namin, Panginoon. Tinuruan mo kami kung paano po, Panginoon, sumunod sa iyong harapan. Kung paano po, Panginoon, ialay po ang aming mga buhay sa iyo. Ay ang dalangin namin ngayon sa oras na to, pagpalain mo, Panginoon, ang mga nanonood sa aming live streaming. Lalo na, Panginoon, ang mga nag-a-apply nito, ang mga napakinggan nila, ang mga nabasa po nila, mga text, mga verse, Panginoon, na aming pinag-aralan, may apply nila sa kanilang mga buhay. At ito'y nakikita mo, Panginoon, naniniwala mo that sino po yung nag-OOB sa iyo, pinagpapala mo, gaya mo po sa aming text, Panginoon, nasabi mo doon, Panginoon, na mananahang ka sa kanila kapag sumusunod at sumasampalataya ka namin kami, Panginoon, sa iyo. Ay pagpalain mo, Panginoon, mga nakinig. Ang mga may sakit ganyan, Lord God, I declare healing upon healing. I declare, Panginoon, magagamot po ang mga nakikinig sa live streaming po namin at nakikinig pa, Panginoon. I declare healing. I declare healing in the name of Jesus. Lahat ng mga sakit, iniinda po nila. Ang bata na ni-request nila, Lord, I pray na gumaling na po yung bata na yon. Ang mga makikinig pa, Panginoon, na may sakit, gagaling po sila. Because you're the same God yesterday. You're the same God today and forever. I declare healing sa mga makikinig pa, Panginoon. Lord God, I declare peace sa mga naguguluhan. I declare prosperity, Panginoon, sa mga nawawalan, Panginoon, finances, Panginoon. I declare restoration sa mga nawalang pamilya, na broken family, Panginoon. I declare restoration sa kanila. Panginoon, I declare unity sa mga pamilya, mga na nakikinig, Panginoon. And I declare, Lord God, love sa lahat mga pamilya na mga nakikinig ngayon. Muli, Panginoon, from the north, south, and east, I command blessing upon blessing. Lord God, pumasok po sa bawat tahanan na mga naniniwala sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga tagapabahay mula sa pinakamatanda at pinakabata, Panginoon. Pagpalain mo din mga donors namin sa mga susunod mga activities namin sa church. Pagpalain mo mga sponsors, Panginoon. Panginoon, wala po kami ibang hangad, kundi magkaroon ng church po doon, Panginoon. And I declare, Panginoon, gumawa ka ng kaparaanan mo upang magkaroon ng church doon, upang kahit umulan, matutuloy na po yung gawain doon. Panginoon, sa inyong makapangyarihan kamay, pinapahawak ko, Panginoon, ng pabahay. Pagpalain mo din lahat na nakinig at makikinig pa. I-bless mo, gabayan mo, protektahan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, sa iyo ko pinapahawak, Panginoon, ang Bible study sa pabahay at sa lahat na nakikinig, panghawakan mo ang kanilang mga buhay. Sa iyo ang pinakamatas na papuri at pagsamba. Itong aming samot na langin, Panginoon. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And we ask in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all, and to God be the glory. Yan, sa mga nakinig po, God bless po. Pwede nyo pong i-share pa para sa mga mahabol pa po sa live streaming namin na makikinig mamaya, mapapakinggan pa nila. So, sige po nga po para i-closing po natin po yung Bible study natin. Can you type amen, mga kapatid, sa mga nandyan pa po sa live streaming? Type amen, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ayan. At muli po, God bless you all, and to God be the glory. And nawa po ay ingatan at pagpalain tayo ng Diyos na buhay. God bless you all, mga kapatid.